blind singing preacher, ang bulag, preaching with hazard, hard, and honest way of teaching. Talk about reality, no to kaplastikan and pambubula, no to pang-uto and kasinungalingan. Please subscribe this channel and be a help this ministry. Here we go. Ang natin puso't isipan at makinig sa Kanya. Ang mensahero siya mga ito. Dahil ba sa atin? Pastor, Mr. Psalms chapter 46. Basahin na natin yung sa verse. At yun ay makikita sa verse 10. Psalms 46 verse 10. Sabay-sabay kung makikita natin yun. Okay. Be still and know that I am God. I will exalt them among the heathen. I will exalt them in the earth. Make and bless His word. Father God in heaven, we would like to come our ways and open our worship this morning. We would like to thank you that despite of the situation that you have right now and whatever things that are happening around the world, here we are. And by next Sunday, we are able to transform this place. And pray in Panginoon. Kahit na hindi pa kayo rin bumalik sa libutan, you keep on continuing praying sa sarili church sa dating church. And we don't know how we do it, but I believe someday we can have our own church in a permanent place for worship sa mga anak ko nyo sa lugar. And thank you for the believers na patuloy na andito at hindi nagsasawa sa pag-support sa Divine Community. All glory and honor belongs to you, and we commit to our place in living our worship and even our study. In studying your word is my Jesus' name. We now receive it. Okay. This is just a simple continuation of the last 2 Sundays na pinag-aralan natin about worries. And I'm praying that may God bless us as we continue to cover His Word. But this one is something new and something na mas deeper. Because the last time, we were talking about prayer, about the Lord's life. This is now the life from God. It is His personal life. And a personal experience of the songwriter. Well, sabi niya nila, yun pa rin mga anak ng buhay yung nasulat dito. But the writer itself seems to be experienced in this time. Nang sinulat ko ng super troubles na dumaan sa lugar nila. At itong panahon na to ay mas mahirap. Actually, mahirap na yung pandemic sa ngayon. Pero wala na siguro mas mahirap pa kung ikaw ay nasa gitna mismo ng gera. So, sa next slide please. Si Tatang pinanganak 19, ano ka Tang? Ha? Ay, bakit sa 19? Sino yung pinanganak bago World War II? Pinanganak ko ng World War II. Okay. Mga 1945, ang last na gera pinakabailan. 1945. Wala. Pero, mahirap ang pandemic, right? Dami nagreklamo kasi ganito. Face mask, isa sa mga reklamator din. Hindi ako makahinga, hininga na ako ng walang face mask. Hilabi mo, takpan mo yung ilong. Hindi na. Pero,
Yun yung mga sinasabi nila na mas mahirap daw kasi nga hindi na tinakikita yung hinihingi natin at mas mahirap dahil nga anytime pwede kang tamaan na hindi ka nakapag-defense sa katawan mo. That's why yung mga alcohol, yung mga sanitizers, ang dami mga ginagawa para na pag-iingat. Mayroon pa kasi sinasabi na vitamin sila kailangan, mayroong ginger na kailangan, dami mga lumalabas na balita. If you try to turn on the news with the TV, and then could try to compare ilang good news ang inyong narinig versus doon sa bad news na narinig nyo. Wala na, kunti na lang yung good news. Oo. At ang tao ngayon ay palala ng palala. Kahapon niya ay naka-express ako, muntik na. Kasi muntik na ako binangga. Diyan sa may 7-Eleven Pag-asa, sa Michelle, nakahintay yung sasakyan kasi traffic. All of a sudden, yung kulay halos gray na Honda Civic, ay hindi Honda Civic yun. Biglang boom, binangga yung unahan ko. Traffic yun. Pagkatapos may tumatakbo na lalaki, tapos sumisigaw. Sabi niya, magnanakaw yun. Magnanakaw. Kotse ko yan, ninakaw niya. Hindi, ngayon, ang ginawa, hinampas-hampas ng may-hari yung kotse niya. Ibang tao na yun na binabatukan eh. Baka ganti man lang, masatisfy lang yung sarili na wakagad. Uy, ginaganon niya. Umatras, muntik na naman ulit ng tamaan. Tapos biglang bumarurot. Pagkarurot niya, dating doon sa may poste ng 7-Eleven, binangga. Biglang lumikaw. Pagliko niya, binangga ko ng poste. Maya-maya paglabas, lumabas yung driver. Sabi niya, sino na sabi na magnanakaw ako? Sabi niya, hindi mo naman ako siya, sabi niya, tapos sabay bato. Sa driver ng nagpaglapat siya, sabi niya, sabi niya, ano sinabi mong hindi kotse yan, iandal pa na cellphone ko sa loob. Ginawa niya cellphone. Alam niyo, mga edad ng bata, alam ng driver na nagkakaw na nasa 15 or 16 years. Yun yung ginagamit nila. So, grabe at hindi. Pag tinignan mo naman ang news, especially for the last week's news, na napakasaya tingnan that it was only in 1947 when this specific nation rise up from the dust. Dahil sa penalty na binigay ng Diyos sa kanila. Dahil sa katigasan ng ulo, they were scattered abroad. If you try to study the book of Daniel, you will find that in Daniel's vision, dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, God designed the 70 weeks. In the 70 weeks is the 77 na sinasabi ng Biblia, yun ay tinatawag din na Jacob's Trouble. The Jacob's Trouble, the first 49 years was already fulfilled. At sabi sa Biblia, ang katapusan noon, ang sign na matapos yun, the wall of the Jerusalem will be built. And according to the history of the Israelites, 49 years during the troubled times, ginawa nila yun, ang wall. Kaya umabot na ng mahaba. Kasi yung iba doon, nakiyan sila, sirain. Hanggang natapos nila yung wall. Hindi naman ganun kagandahan ng wall, pero at least nagawa nila. Yun yung vision niya. But, in the second part is the 62 weeks, and this is, ang sabi sa Biblia, ang pinaka-highlights dito, the Messiah will be cut off. The Messiah will be cut off, and AD 33, kung titignan mo sa Roman calendar, somewhere in April, the Lord Jesus Christ died. So, the Messiah will be cut off. So, it took 400 plus years. So, ngayon, para matapos ang 70th Jacob's Trouble, may isang week na lang natira. At ang isang week na natira na yan ay tinatawag natin, kaya tayo ng mga Baptist na niniwala, na mayroong 7 years tribulation. And this is a literal years. Why? Because Jacob's troubles, it was 7 literal years. Times 7, that's 49, and 400 plus. That's literal 7 years. That's why, ang sabi sa Biblia, na ang isang week na matira, kasi God designed this one in order to end up the iniquity and to establish everlasting righteousness. So, there will be troubles that will come in our way, and the last 7, sabi nga niya is, magkaroon ng tribulation. But, the Bible is very specific that prior to the 7 years of troubles, or the 7 years na
mag-reign dito si Antichrist, kukuhanin na ang mga mananampalataya. So there were group of people, iisa tayo doon sa mga naniniwala na may pre-tribulation period, ang rapture. Kung sinabing pre-tribulation period, we will be resurrected. God will change our body from corruptible into incorruptible. May mga movies na pinalabas doon na may mga piloto na nawawala, may mga drivers na nawawala, so may mga sundalo, may mga nurse na nagiging sa pasyente nila nawawala. Well, that is a very chaos idea. Parang bakit chaos? Siyempre, kung mawala ang aeroplano, di sasabog. Magkakra. But definitely, kung yun din na mangyayari, I don't know, but definitely there will be a major shock sa buong mundo. And sad to say, if you are not one, Jesus Christ is your personal Lord and Savior, you are not qualified to be raptured. And once you are not qualified to be raptured, hindi ka naman agad-agad ikakakanas ng lupa. Eh, huwag tayo matakot sa bakuna. Kasi bakuna, sabi nila, isang siya, no, wala kang rapture. Wala ka naman yung rapture. Yes, kung may mga metal content, that is ang liquid metal ang sinasabi nila, okay, sumilit. Matrace ka, o sumilit. Pero hindi po yun tatak na ng 666 na sinasabi ng Bible. Because the Bible is very specific and declaring kung saan dapat lagyan ng mata. That is the right hand and forehead. Aba, wala dito naman eh. Wala naman pinakulahan dito sa saka dito. Wala pa. Nagpa-practice pa lang yan sila. Actually, nagpa-practice pa lang sila para na makita kung saan talaga ang pinakamayroong normal and isang place na constant and stable na katakbo sa katawan. Well, mga lukulo kasi scientists, hindi nila alam. Sabi lang ng Bible, dalawa lang. Right hand and forehead. This is the only part of the body na stable ang conductor. Kaya pag nilagay ang chips dyan, nilagay ang chips dito, hindi siya sasabog. So what we are practicing right now, we are trying to develop that now. Prior to the 7 years tribulation, bakit nakaroon nila ito ng Spartan Word Introductions? Because when this tribulation comes, there will be a rumors of war. And also, there will be a great calamity. 2019, sumabog ang Taal. Tapos, sumabog na naman ulit. Mayroon tayong inaantay ngayon na sinatawag nila the big one. Inaantay natin ngayon. Pero isa sa mga nag-catch ng attention natin and i-relate natin dito sa pagkasulat ng Psalmist ng kanyang kantaman, papuri at sa pagsulat ng history is that katatapos lang ng gyera sa Israel. Could you ever imagine, sabi ko nga kanina, it was only in the year 1948 that you have that independence as a nation. They were becoming independence. Sa atin, 1899, tama ka? 1899, ang Independence Day ng Pilipinas after 300 years na under the captivity of the Spaniards. Sa kanila, mas matagal. Kasi ilang thousands of years ang pinaramdam ng Panginoon sa kanila para na matutulak sila sa kanilang kasalanan. And most likely, ang kanilang kasalanan is stubbornness and disobedience. Yung talagang pinakapunta na kasalanan ng mga Israelites. So as a result, na-exile sila. Yung isa sa mga pinakamatinding paraan para na ma-scatter sila all around the world is when the Germans sa pangunguna ni Hitler nang nagkaroon ng genocide. Alam niyo kung gaano kalami yung pinatay sa araw ng mga yun? Kung hindi ka pa matagka, ilan? 50,000? Higher. That's 6 million Jews ang pinatay nila. Ginas nila yun, patay lang. Kaya yun ang kinommemorate nila. And natutuwa sila na at least in a once
There was once a time that the Philippines is the only nations na nag-accept sa kanila. Nagkaroon sila ng yung na-starter, lahat ng mga nation na pinuntahan ng mga Hudyo, hindi sila tinanggap. Pilipinas, I think sa time na rin kasi ni Manuel Castro, sila presidente, Quezon or I think si Quezon, tinanggap dito sila sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking Hudyo ngayon na nag-own ng business dito sa Pilipinas ay ang mga Ayala. Ayala na Hudyo. And the time will come, sabi nga, the victory ng mukha. Ito po nga. After ilang years, na sila ay may ilang thousands of years, na-under sila sa desolation, there comes now a day that God finally give them their freedom and they could start their own country, a nation which is called Israel. They can display their own flag. But try to look at this. Since nasa Middle East sila, ang Canaan, ang isang nakalimutan ko isang specific na lugar na yung binaba. Yun yung gateway ng Israel to Asia. Now which is Gaza. Which is not ang mga Israelites na palibutan niyan ng mga kamag-anak niya. Ano natin hindi yan iba sa kanila. Mga kamag-anak yun. Pinsan nila lahat yun. Yung mga Arab. Sa galit, sa Old Testament times habang nag-aaway ang dalawa na magkakapatid, si Esau and Jacob, and then ando na, hanggang na dumating sa time na nagkaroon sila ng sarili nation out of their lahi, till now, ang sakit ng kanilang naramdaman because they believe na sa kanila ang Jerusalem. Lahat ng sentro na sa libutan is nakasentro ang mata sa Jerusalem. Kung ano man nangyayari sa Jerusalem, yun ang mangyayari sa mundo. And for so long, after their independence, America was their great ally. America was their great ally. At sinulat ko dito, there will be a war in the nation of Israel. And after for so long, imagine nyo kung gaano ka-world power ang Israel. Napakaliit lang niya. Pero sa last na binasa ko, pangatlo siya sa pinaka-advance sa military system. In fact, sa ginawa nila ngayon yung tinatawag nilang Dagum, wala pang, kahit Amerika wala pa noon. Mga Israelites, sa talino na pinigay ng Diyos sa kanila, kung paano depensahan ng Diyos ang nation sa Israel na napakaliit when it comes sa square area. Napakaliit lang niya. Pero, napaka-advance. Bakit? Kasi ang Diyos andun sa kanila. So ngayon, kahit na binubumba sila, I don't know, hindi pa ako nakapunta ng Israel, pero I have friends na mga pastors na andun sa Israel. And if we heard this sirene, napaago na yan. Bakit? Kasi nga binubumba na naman sila ng Israel. So, parang normal na sa kanila yung araw-araw na binubumba. Okay na, normal na sa kanila yon. Pero ang hindi normal na nagpaulan ng 2,000 Israel. Eh, nagkitagit sila. Binubumba nila yung Gaza Strip at the end. Yung mga Hamas doon ay nagkalamatay. So ngayon, anong ginawa? Try to open the news. Ito yung pangalawa. First, there will be a war in Israel, and then the withdrawal of support. What happened next? Hindi pa alam na pati ngayon ang nation of ang Pilipinas. Isa sa mga nagsabi na dapat investigahan ng Israel. Para sa kanila, ang pagkawa ng pagbomba ng Israel doon sa mga Hamas is not humanitarian act. So ngayon, lahat ng mga nasa Middle East na members ng United Nations, they are trying to convince everybody that we will put our strength, our force as one, and we will definitely attack Israel. Nakita niyo, napakaliit na lugar.
Pero halos mga kanta sa buong mundo, pagkaisa ngayon gusto i-atakihin ang Israel. And not surprisingly, pag sinabi ko na surprisingly, hindi ba nakakapagtaka na si President Biden sa ngayon ng United States of America nag-withdraw na support sa Israel. And then, nagbigay ng support sa Iran. Alam niyo anong Iran? The old Persian Empire. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. As of now, we are on our way to fulfill God's way, to fulfill His word, to fulfill His promises. That someday, nations will be united against the chosen people of God. For so long, ang presidente ng Amerika, siya sinabi ng Bible sa Revelation ng Eagle na kumukumpat, nag-withdraw ng support. And we don't know what will happen next. And if you are now in a feeling that you are being neglected, these people experience so much compared to our experience. Grabe, kung ikaw Hudyo, parang right ba na katayo ka na hindi parang bakit ang mundo galit sa akin? And this was to the time na sinulat ang Psalms na to, na kung saan the experience specific war on that specific time. So sabi ko kanina, ulitin ko, pandemic lang natin. Dami na natin reklamo. Marami ng insecurities. Ang dami nang naiisip natin yan. Pero pag tayo ay nasa gitna ng giyera, si Lola Lydia, I don't know, patay na siguro si Lola Lydia, isa sa atong naging supporter namin yan sa Guimaras. Ang husband niya ay nagiging US Intelligence Chief na assign sa Guam. And every day, he changed the post. Pag nakuha yung post, automatic ang mga news na yan. Pag nakuha nila yan, balik-balik. Nakita nyo sa mga TV, totoo yun. Coach lang niya katapat niya, balik-balik nila. Pagkaroon ng sarili, Armageddon ng kanyang lugar. Now, during the war, sabi niya, alam mo, nasa bukid na kami, tinatago kami ng tatay. Kasi babae, magaganda ba na kapag nakita kayo ng hapon, ay elected tayo. And during the time, ang kalagayan nila, sobrang hirap daw talaga. As in, sobrang hirap. At hindi basta-basta ang pakiramdam kung ikaw ay nasa gitna ng gitna. Okay? So, ngayon, a trouble which is real and near to come. Yes, indeed. Kayo mag-alala. Masama ng masama sa limutan. Malakas ng malakas ang mga pag-aawa. Malakas ng malakas ang hindi pagkaintindihan. And this is not just between the family, but this is more on even up to the level of nations to nations. So ibig sabihin nun, kahit ano man ang mangyari, we have a journey to continue. But the question is, who to trust? Kanino tayo dapat magtiwala? Kasi nga, inevitable na yan eh. Ibig sabihin nun, hindi mo na maiwasan. Sabi ko nga, buksan mo TV, bad news. Lumabas lang, hinatid ko si Ate Fe, may nangganak. Maya-maya, may marinig ka, nagpapatayan. Maya-maya, may narinig ka, magkakapatid, saksakan. Hindi na paganda ang mundo natin. Ang mundo natin ay pasama. And sometimes, nakakapag-contribute tayo. Pero yung ang realidad. May journey tayo na matahakin. But the problem is, kung gano'n ka-delikado pala ang mundo sa ngayon, kanino tayo dapat magtiwala? O to trust you. That's why
Buksan natin ang ating Bible sa Psalms chapter 46 verse 1. Basahin ko dito. God is our refuge and strength and a very present help in times of trouble. When God says, next slide tayo, be still and know Him as our refuge. God is our refuge. The first one, He is our personal refuge. Take note yung ginamit ng word na salita ng writers, he used the words ours. He include himself. I am one. You are one. You are the one. If you are part of this one, then it is God, that God is also your refuge. Okay. Ano pa sa Tagalog ang refuge? Ang Diyos ay ating ampunan. The house is a shelter. Pag pumasok kayo kan find refuge. When storm comes, okay lang. But still you come, lalo na pag ang bahay mo is concrete. Pero pag hurricane ang darating, abay, hindi na po kaya kahit concrete pa yung bahay mo. That's the reason why sa Amerika, na dinadaanan mismo ng mga tornado, ang kanilang mga lugar, mayroon silang mga underground. Yun ang kanilang refuge. Doon ang kanilang shelter. Na doon ang kanilang security na kahit pakayin man ang buong bahay nila, buhay pa rin sila. And sometimes, yung lock, natatanggal din. Sa sobrang lakas. At kung matanggal ang lock na yan, abay, sila din tatakayin na bakit. So, human effort is useless. Sabi na mataas ang building, pag tsunami comes, hindi sila maabutan kasi mataas. Pero ano nangyari sa Japan? Ano nangyari sa India? Ang binigay ng Panginoon ay mas mataas pa sa building. At ang power ng tubig sobrang lakas na kayang wasakin ang building. You must be thankful. I must be thankful. We must be thankful that moment that you realize that you are a sinner and you need to be saved. You need some grace. You need repentance. That's the reason why you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. The God who created this universe is no longer God's na may maliit na G, na maliit na S, na mga Diyos-Diyosan lang. But this God become your refuge. This is God is our personal refuge. For some nations depend or rely in their battalions and their battleships. China, right now, they have more than 100 billion soldiers. When it comes to battalions, man-to-man, lumba, mayabang ang China. When it comes sa sea combat naman, mahirapan kayo sa Amerika, bakit sa Amerika is 750. They have this, what they call, perfect battleship. 7 yan ang mga 750. Kumplito yan, may destroyer, may submarine yan, pag submarine na kalaban mo, may anti-tank din yan, may anti-aircraft din yan, and sa loob ng barko nila, mayroong mga jet fighter din. Sobrang laki. It seems na tinignan mo sa human point of view, indestructible. But again,
Nations will rely on their forces, to their battalions. Battalion will be matatat. Their battleship. Malulupugin. And for those unbelievers, they try to seek refuge to their possessions and position. Kaya kung meron silang mataas na posisyon, okay na ako dito. Kaya na nilang gawin ang lahat. So, position can be dissolved. Position can bukas na. We experienced ni Ate Fe the last week, again, nang umuwi kami galing sa Manila. Kasama si Emin, no? Kasama kayo, Emin? Ay, hindi. Dalawa lang ba tayo doon? Dalawa lang ba tayo? Yung pagkasunog, dumaan tayo sa Manila. At ako ninina, no? Oh, ako tikaw, no? Imagine mo, napapasok na ako sa subdivision, nakaharang yung pan. Ayaw ko pasukin ng girl. Bakit nakatraffic na kami? Maya nakita namin yung puso. Ay, yung matras kami. Gilid niya maya, nakaalabas na kasi nawala na yung puso. Ako balik ako na. So, nilamon na yung buong bahay. Ano yung sabihin nun? Sabi nila, mas mabuti pang ikaw ay nanakawan kumpara sa ikaw ay nasunugan. So, all your purposes, if you try to put everything, your trust, your confidence to the possessions of yours, mawawala na. No matter, sabihin mo pa, meron kang millions. Sabihin mo, kahit maganda pang bahay mo, masusunod mo, uupos na. Okay? But for us Christians, hindi batalyon, hindi battleships, hindi possessions or possessions, kung saan nakadepende ang ating pagtitiwala, ang ating refuse. But, sabi dito sa verse 1, our refuse as a Christian is no other than God. So, try to reconnect yung sinabi ko, yung in-explain ko 2 Sundays ago. Who is that God? The God of the universe, omnipresent, omnipotence, the God who knows everything, the God who personally take care of you. He is a powerful refuge. Bakit powerful? Sabi dito, para sa verse 1, a very present help. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka na kailangan mag-antay pa na tulungan. Hindi ka pa nga minsan tatanong, naghihingi, tumutulong ang Panginoon. Sometimes we are a people who is full of complaint because ang paningin natin is so narrow. Napakakitid lang. Hindi natin nakikita kasi ang future. Hindi nga natin makita 1 hour after from now. Di ba? Hindi natin alam yun. That's why, napakababa yung patience natin sa pag-understand ng mga bagay-bagay kasi nga hindi natin nakikita. When trouble comes in your personal life, you are easily distracted and then you easily give up. We easily give up. But He is a powerful refuge. That God is a powerful refuge because He is a very help, a present help in times of troubles. So no matter how hard your trouble now is, then you must believe that you have a powerful God who is able to protect you. And letter C, verse 2 to 5, tingnan ninyo para hindi tayo magtatagal. Nagpapakita dyan ng mga bagay na makikibay. Andyan ang sinasabi na ang buong mundo mawawala. Could you imagine na ang buong mundo mawawala? Ano nga sabi ng Biblia? Heaven and earth will pass away, but my word is still remain. So sabi nga dito, alam ba ninyo kahit yung mountains, ang mountains speaks of security. Bakit? Kahit malakas ng bagyo, pag tumama sa bundok, wasak yan. Pag mayroong malaking flood, pag tumama sa bundok, wasak din yan. Pero kahit yung mountains, alam ba ninyo, kayang dalhin niyang lahat ng andyaan sa gitna ng dagat. Kung paano sinunog ng Panginoon sa Sodom and Gomorrah, paano pinalubog ang mga islands, kaya ng Panginoon, lubugin ang mountains. So even that,
powerful in your perceptions cannot surpass the refuse na ibibigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Kami natin, we have a battle right now. And hopefully by Thursday, we are going to submit our final pledge. At babanggain namin mountain. Maraming kumpanya. Sobrang laki ng kumpanya. And they were so confident. Minsan sabi ka natin, kung sinabi mo na sa akin na tanggapin ko yung 1 million, may hindi tinanggap ko na para hindi na tayo magkaso. Sabi ko, yun yung mag-worth mo sa 1 million. Okay lang yun. You know what I told the lawyer? Sabi ko, huwag kang mag-alala, attorney, 2 court lang naman ang puntahan natin. Sabi, hindi. Tanggapin nyo na yan kasi hindi ng 2 court yan. Madaming court tayo na puntahan. Mayroon pa lang hanggang sa pag natalo kami, mayroon pa kami court sa papel, may suto, may ganito. No, I am not speaking about how many courts here ang talaan natin. But what I simply means is that yung korte, the court sa company ko, talo na kami doon. That's why kami ay terminate. So, we are going to fight according to the law of the land. Sa law of the land, may chance na manalo kami, may chance na matalo kami. Tama? Depende sa palakasan. Kung malakas talaga malaman. Pero sabi ko, attorney, huwag mo kalimutan, may isang court pa na mas above sa lahat. Alam mo kung ano yun? Ang korte sa lahat. Kung natalo mo kami, so what? We will be losing 1.5 million in the 1 million category. So what? Yes, it's a big amount of money for some, but for us, we feel sobrang liit yun. Why we are going to fight? Because hindi na naman pera. Principle, credibility namin, pinaglalaban na namin. And that's the fight. That's the war that we are going to fight. And for us, wala kami pera sa ngayon. Sino aming asahan? Sabi namin yan. God is very fierce. A very present man. Relita mo ka pa. Second, this little know him as a river. Bakit river? Alam pa ninyo, during this time sa kay Hezekiah, napalibutan na. Di ba, acquire sila. Ang daming kalaban sa labas. Hindi na maintindihan nila kung ano gagawin. Na corner na sila. So kung basahin nyo sa book of 2 Chronicles, chapter 38, doon nyo makita ang story ni Hezekiah at kung paano pinakita ng Panginoon ang kanyang pagiging refuse sa Israel. Para na hindi tayo mag-agal, sabihin ko na lang. Binigyan sila ng wisdom ng Panginoon. Alam mo anong binigay ng Panginoon ng wisdom sa kanila? Pinadivert yung river. Bakit river? Alam natin na ang katawan ng tao, ilang percent yung tubig sa katawan natin? 75% o 75 or 70%? 70. Ang kakarinig na ginawa ko 70% kailangan tubig. Kaya kahit hindi tayo makakain, makainom ka lang ng tubig, kahit 40 days pa makasurvive ka. Kaya sabi ko, advantage yan sa trabaho. Yung mga pabayan, pag nagulog kayo, patay na kayo kami payaman. Yun pa lang yung pagpayat na patay na. Kailangan ng tubig. Lalong-lalo na, surrounded na sila ng kalaban. So, ginawa ng Panginoon, sabi niya, ako yung tubig. Sa mananampalataya, 3 beses pinakita ng Panginoon ang kanyang sarili bilang tubig. The first one, sa Old Testament, in Jeremiah chapter 2, verse 13, the Father reveals that He is the fountain of the living water. In the book of John, sa New Testament, chapter 4, verse 13 to 14, Jesus Christ revealed Himself that He is the well of the living water. Sabi nga niya, yung well na yan, sabi niya, sige, ang tubig na yan, pwede niyong inumin, pero mauuha kayo ulit.
Pero kung sino man ang nakainom ng tubig ko, hindi na siya mauuhaw. In the Old Testament times, the saints experienced the power of God that He is being symbolized as He is the fountain. Kita mo yung fountain kayo ganun di ba? Yung well, medyo mas malaki. Mas malaki, tama? Pero tingnan nyo, ang next na verse. John chapter 7, verse 20. It is the gift, it is the words of the Holy Spirit. He is now the river of the living water. Ano ibig sabihin nun? Titingnan pala natin mga kapatid sa Panginoon, yung sitwasyon natin, kumpara sa mga sitwasyon ng mga una, parehas lang, may war sila, may trouble sila, same with us. Sa time ni Moses, sa time ng mga apostles, into our times, kumpara mo tatlo, 1, 2, 3, old, new, and the church period, we experience the same. Parehas lang. Pero, ito ngayon, fountain, medyo limited lang ang support sa kanila. Sa time ng mga apostles, medyo lumaki ang support. Pagdating sa ating mga panahon bilang mga mananampalataya sa church age, never. Ano ibig sabihin? Mas malaki, mas abunda, umaapaw. Tuyo na yung well, tingnan sa literal, wala nang fountain, wala nang well, ang river andyan pa rin. So kung sila nakasurvive ang New Testament, kita tayo hindi makasurvive. Mas makasurvive tayo. Overflowing sa atin. Kaya nga sinabi ko kay David, alam mo anong difference ng time sa time nila sa Old Testament? Even during that time sa time ni Jesus Christ at napakay sila during that time at wala pang church. The only difference is very simple. Sila, pagdating someday na mayroong ikakasalan ang Lamb of God, sila lahat mga bisita at mga audience impact lang. Pero ikaw na pinanganak, nagsimula ang grace period, up to matapos ang grace period, which is yan ang tinatawag na church age. Tayo ang ikakasal sa Lamb of God. Our positions is very unique compared to all this tragedy na dumadating sa buhay natin. Could you ever imagine that someday when you die, at dumating na talaga si Kristo at ito na, diba malapit na, ito na nga. Sa panahon natin ngayon, lahat ng signs andyan na. Kunti na lang na pag-hold. Kunti na lang. Wala nang bibitaw. Kasi pag dumating yung time na yan, ako ay sabihin ko sa inyo mga kapatid sa Panginoon, pag tayo ay kinasal sa Lamb of God, walang glory that we have. Moses, Abraham, yes, sikat sila ako. They will never be the bride of Christ. The church is the bride of Christ. When the church started, after Jesus Christ resurrected, in October, the rapture. From resurrection to rapture. So ano itong mga troubles na ito? Wala. Basic na yan. Sigurado, darating yan, pero wala yan. Third, ito yung pangatlo, last. We still him and know him as ruler. A call to behold in verse 89. Basahin natin ang verse 89. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Grabe. Alam niyo, sa time ni Hezekiah na sinulat itong chapter na to, bakit napakaganda ang verse na to? Sabi ko nga kanina, may war. Pangalawa, napalibutan na sila. Ang Panginoon nagbigay ng wisdom, dinivert ang ilog, pasok sa syudad, kaya hindi sila namatay sa gutom at uhaw. Ngayon,
kalaban. And the numbers of kalaban is 185,000 strong foot soldiers. With chariots, everything na pang-war. Alam niyo kung ano nangyari dito sa 2 Chronicles na to? When Hezekiah prayed to God, it is not Israelites fight against their enemies. These Assyrian enemies. Alam niyo sino ang lumaban para sa kanila? God sent His angels and killed 185,000 soldiers na enemies. That's the reason why, in verse 10, hindi na to writers to audience ang relationship. It is now personal. Why? Because of niya. Be still and know that, ano sunod? I am God. Napansin nyo? Verse 1, God is our refuge. It was the writer speaking about God that He must be your refuge. Pero pagdating sa verse 10, mas personal. It is a very personal message of God to us. Be still and know that I am your God. Anong implication nito? You know, grabe. I cannot even imagine. Sabi ko na, Lord, bigyan mo na ako ng mas faith kasi nga, minsan napifaith din ako sa faith ko. Na nag-wait din ako. Pero sabi ko, kung basahin ko lang yung Bible, ang tindi, ang hirap. It is God Himself trying to put a picture. Hey, bakit ba ang kulit natin? Bakit ba ang kulit ninyo? Alam ninyo kung may troubles na darating, kung mayroon kayong giyera na nabanan, kung mayroon kayong pinagdadaanan, o mayroon kayong gustong gawin sa buhay na mas malaki ang kalaban, ano ang dapat mong gawin? Just believe in God. We can't know God if we are always rushing. And as Satan will help us, making us busy in unfulfilled activities, and no time to study and experience the presence of God. But in Him, as He continually make us lie down in green pastures, in Psalms chapter 23 verse. God make us, sabi niya, ano sabi sa Psalms chapter 23? Lord, my shepherd, I shall not be want. He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. See, ganun kaganda ang Diyos natin. This will come to you. Mga bata, mga young people, ang dami niyo pang course na pagkakata. Sabi ni Ate Fe, ang dami, ang laki pa. Sabi na nila, tanggapin nyo na yan kasi nga 6 to 10 years. Kaya kami nila may biruan kami. Sabi ko, Ate Fe, kung nakaabutin na 10 taon, ilang taon ka lang pa ngayon, buhay ka pa kaya bago ka manalo sa kaso natin. 10 years yan. Eh bakit hindi mo na natanggapin yung 1 milyon pagkatapos huwag ka na lumaban, hayaan mo na apakan ka. Hayaan mo na apakan ang pananampalataya mo. Total 1 milyon naman. It's not the money that counts. When there is no money that will come in to your pocket, God can. Amen. Sabi ko sa attorney, sabi ko, 1.5 million is 1.5 million. Napakaliit yan. Kikitain mo yan after 10 years. Pero pag manalo kami sa kaso, naku, sabihin ko sa inyo, iiyak kayo kung gaano malaking bayaran nyo sa akin. Nanghingi na kami ng 8 million. Baka babayaran mo sa akin pagkatapos ng 10 years na kasuhan, 20 million ang pinakamababa na bayaran mo sa akin. At kung si Ate Faye wala na, ako na bahala doon. Lapit kayo sa akin mga anak. Kung Jennifer, imagine yan, kung 14 na yun, maaari
sa'kin mangyari yun o hindi. Okay. God comforts my heart using that. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ibig sabihin nun, wala na akong hahanapin pa. He leadeth me, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So naman, He maketh me to lie down in green pastures. Do, gera pa sa paligid ko, ako'y hayahay pa rin. Yun ang actually na literal na meaning ng Psalms 23. Hayahay ka pa rin. Sa kabila ng grabe ng troubles, okay lang. Kagabi, nagbili kami ng ulam doon sa kulungan na naman ninyo, napakamura. Oo. Imagine mo, nabili ko ng tilapia at 90 pesos. Ang bangus, 110. Yung sniper, na malalaking isda, malahaba na isda na yung maganda, masarap yan. Si Ate Faye, sabi niya, ano ba yan? Tintanong ko lang maayos. Ayaw mong sunugin ng maayos. Hindi sabi, anong gagawin ko yung sniper pangalan ng isda? Ang kulit nyo. Gusto yung papalitan ng pangalan sa akin. Alam niyo magkano lang? 140 pesos ang kilo. Bumili kami ng isda na ganito kalaki, ganyan kahaba. Hingit kayo. 170 pesos ang kilo. At yung alamang nakakatuwa. Yung alamang na maliliit, binigyan ko kasi Ate Faye ng 5,000 alamang eh. Binigyan ko baka masalisihan ako. 5,000 alamang. Yung isang banyera, alam niyo kung magkano pili ko? 150 pesos. Ba't di ka nasala dito? Ay, doon. Eh, sila no, parang makabisita sa baba. Yes, grabe. Grabe. Pero ito yung catch. Sabi ni Taytay. Pero, alam mo kung marami yan. Ay, ikaw ba na galing sabi o si Mama? Kung marami, kasi Mama ko, ikaw man, kung marami yan, parang hindi mo ma-appreciate kasi banat ka lang ng banat ang kain. Pero pag bumili ka sa mga dumadaan, na yung isang piraso, ilang hati mo pa, parang hindi lang maubos, bakit parang ang sarap ng isda? Madampian lang yung kunti ng bibig mo ng laman ng isda, parang ang sarap na. Pero pag madami, parang wala na, parang wala na. Sabi ko nga kung wala na tayo makain, mayroon pa naman tayo inumin. Diba? Kung wala na tayo tubig yan sa buwan, alam niyo, diba, sa bahay, kung wala, magputulan tayo ng tubig sa meran, may swimming pool. Dive ka lang doon, ka lang, salo ka lang doon, panghugas sa sita ka. Lahat, panghugas. Doon na, wala ka lang, magputulan ka ng tubig kasi wala ka lang pang bayan. Pero that is unfair. Do you really think that God is willing na gagawin niya at ma-explain sa iyo? Okay. It is will, but I doubt so. Now, let me summarize our studies this morning. Next slide. Sa conclusion. First, in Psalms chapter 46, ito yung pinag-aralan natin. There was really a war. Totoo yun. But after all those feeling na oppressed ka, kinakabahan, natatakot ka baka ikaw nang sunod ng matay, nakikita mo na ang kaibigan mo patay na, tapos kasunod, baka siya na, baka siya, Lord, kailan kaya ako? Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, dahil sa prayer ni Hezekiah, yung lahat ng threat na yun, kinuha ng Diyos. 185,000 died, Assyrians died because of that. This verse teaches us that whatever particular, big or small disaster strikes, in it seems all hope is gone, God can handle that. God can handle that in His will, in His good time, and in His mighty ways. Third, in our search for God's will, what to do in my life, such as my ambitions,
dreams, and goals, don't worry. God will reveal it on time. A concern in life delays, problems, detours, and worries. How to accomplish our goals? The answer, He is a God of miracle. Stand still and see the salvation of the Lord. Next slide. I understand and I know that troubles will come to our sides, no matter how careful we are. No matter how intelligent we are, confusion is inevitable. Beyond our limited understanding. No matter how good we are, evil people will come around and play their part. And some will destroy us. Human help will surely fail. No matter how powerful it is. But the scriptures is much more stronger to say in declaring, no matter what, just be still and know that I am God. Amen. So brothers and sisters in the Lord, again, wala nang magandang balita sa mundo natin. Patay mo na ang TV mo. Netflix ka na. Habang hindi pa rapture, at least marami ka na manood. Manood ka ng mga masasayang ng movie. Buksan niyo yung mga, actually, buksan ninyo ang inyong mga cellphones. Punta kayo dyan sa Mr. Google. Tapos, mag-search kayo kung anong gusto niyo i-search. About God's love, pindutin mo lang God's love. Pag pindot mo, ang daming mga principles and messages about God. Try to focus. Focus mo lang. Trouble comes. It's okay. Mayara kaming linya sa Ilonggo. Kaya ano mo lang, patay, kalaway. Di ba? patay kung kalaway. Sa mga Tagalog, patay, kalpangin naman eh. So, death is our final destination in earth. Anong kinatakutan mo? Imamatay ka rin naman. Diba? Wala ka naman papuntahan. Kundi si St. Peter pa rin. Wala pa yung St. Peter? Ano meron? Apply na. Si St. Peter pa rin. Yun pa rin ang destination natin eh. Wapo man at ako mataba. Nagugutom pa rin ako. Kahit anong kain ko, damo na dami kain ko, maya, utong na naman yan, makalulog lang, utong na naman yan. So, ibig sabihin nun, yung buhay ko pala dito sa mundo, yun lang yung routine, kain, tulog, tapos dumi, tapos kain, tulog. Ano lang talaga? Kahit na saksakin ka, patay ka. Kahit na munggo lang ibato sa'yo, patay ka rin. Kasi pag ganun ulo ng munggo, hindi ka pa, inis ka pa, hindi ka po. Pusong-ulong, patay ka ba? At yun pala ay mga waste of time. So regardless kung gaano man ang gagawin ng mundo sa iyo, kahit nasa katay-katahin na katawan mo, ang ending nun, patay ka din. But there is a wonderful news. After sa status mo na patay, doon na ang dalawang eternity. The eternity of hell and the eternity of heaven. Ako sigurado ako. Uwi ko na yun. Ngayon dapat siguro uwi ko. Kasi kung nangyari yun, mystery na. That God is my God. Amen. So, Proverbs, Lord, may kawigan. I will do nothing on it. I will just simply sit down, pray, and trust God. Because He's a very present help in my soul. Father God in heaven, yes, we are human and we are subject to doubt, pero hindi excuse.
Napakaraming verses sa Bible na sinasabi at tuturo sa amin na tiwala lang. Tiwala lang ang Panginoon sa inyo. Ikaw lang ang hanapin. Kasi Psalms chapter 46 verse 10 nagsasabi sa amin, it is your personal invitation to us. Declaration, personal declaration. You must be still. Total surrender ibig sabihin. At alamin ko, panayang ka. And as the verse continues, huwag kayong mag-ala, I will declare myself unto the heaven. Ibig sabihin ko na you allow that because gusto mo ipakita sa mga believer. Hey, tingnan nyo. Akala nyo wala siyang magawa. Totoo. Pero dahil sa tulong ko, those unbelievers will glorify me. So, Father God in heaven, help us to focus always our eyes, our mind to you, whatever things that we do, and help us to be still and acknowledge your word. Victory is ours. Surely it is for us because we have a big God. Thank you. In Jesus' name. Amen. Ang iyong mga masasamsa, bakit pa habang kang magnanakaw? Ikaw pa naman ang inaasahan, natatanggap ng makapaglaban sa'yo? Sinong tatangging may hayag